sa totoo lang po, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat tayo mga Kristiyano, tayo mga manampalataya sa ating Panginoon, dapat tayo po ay punong-puno ng pagpupuri sa ating Diyos. Amen? Lalo na yung mga matatanda dyan. Para lalo po tayo sumigla, lalo lumakas. Amen? Kailangan tayo po ay laging nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Napakasarap sa totoo lang. Kailangan po maging buhay po natin ang magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Yan. Ngayon, ako po bumabati sa inyo ng isang maligayang bagong taon dahil ito po ang pangalawang linggo ng bagong taon. Amen? At ako po'y naniniwala, ito rin po ang simula ng bagong-bagong pagsamba natin at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya lagi po natin ihanda ang ating sarili sa taong ito upang magpuri, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Yun po. Ngayon, sino po sa inyo naniniwala na ang araw na ito ay ginawa ng Diyos upang tayo po ay sama-sama magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay? Taas po kamay. Yan, lahat po tayo. Kung lahat po tayo ay naniniwala na ang araw na ito ay ginawa ng Diyos para siya ay ating purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan, sumigaw po tayo ng malakas ng Hallelujah! Praise the Lord! Mahina. Malakas! Hallelujah! Praise the Lord! Wala naman makakapigil sa atin kahit sumigaw na sigaw na malakas eh. Kasi sa taras, hindi tayo pwedeng pigilan ng tayo nagpupuri ng malakas sa ating Diyos na buhay. Amen? Dahil ang pinupurihan natin ay hindi tao, kundi ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Ngayon, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay isa doon po sa pangunahing sangkap ng tunay na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Ito po ay pinag-aralan natin noong mga nakaraang linggo. Amen ba? Sino po nakakatanda nito? Yung 5 sangkap ng tunay na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Ngayon, ang 5 sangkap po ng pagsamba sa ating Diyos na buhay, una-una ay ang pagpupuri. Ang pangalawa ay yung pananalangin. At ang pangatlo ay yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang pang-apat ay yung pong pagbibigay ng ating mga ikapu at kaloob. At ang panglima ay yung Holy Communion. Ayan po ba? Ngayon, ang pinakapangunahing sangkap sa pagpupuri sa ating Diyos, at sa pagsamba sa ating Diyos ay ang pagpupuri. Ngayon, ang pagpupuri po sa ating Diyos, ito po ay isa sa pangunahing kailangan sa ating ginagawang pananambahan. Amen? Sa tuwing araw ng linggo. So, ang pagpupuri po ay sa pamagitan ng mga papuring awit para sa ating Diyos na buhay. Ngayon, ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa maging ito ay awit ng pagpupuri. Ang ating teksto ay makita po natin sa awit, chapter 9, verse 1 and 2. Babasahin ko po ito sa MBB, Mabuting Balita, Biblia. Ganito po ang pagkasabi. O Panginoon ko, sige po, buksan po natin ang ating Bible para makita po natin. Wala po dyan, sige po. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Amen? Yan po, kita po, nakakanta po natin kayo. Maganda yung marami po tayong alam na awit sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Kahit saan tayo pumunta, saan tayo lumakad, sigurado tayo po ay makakaawit. Kaya nga sabi ko, dapat sa buhay po natin, puno-puno po tayo ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ngayon, tayo po ay sumadaling manalangin. Hindi po, tayo muyum ko at patuloy natin damahin ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan.
Sapagkat tayo sa kanyang salita, kung saan may 2 at 3 nakatipon sa kanyang pangalan, siya ay naroon sa kalagitnaan. O dakilang Diyos, ang maraming sumasalangit, kami po ay lubusan nagpupurito ka pa salamat. Dahil, Lord God, muli niyo po kami bigyan ng pagkakataon na sa araw na ito, kayo po ay aming mapupurihan at pasalamatan at higit sa lahat ang sabi sa Espiritu at katotohanan. Lord God, maraming salamat din po, Lord God, dahil alam po namin, Panginoon, kayo po ay narito sa aming kalagitnaan at kayo po, Lord God, hallelujah, ang siyang magbubukas ng puso at isipan at nakadamdamin ng bawat isang narito upang mapakinggan, Lord God, ang iyong mensahe na nais mong ihanda ang nais parating sa aming pong kaligtasan. Lord God, bilang ipong panlikod na ipong gagamitin sa pagpapahayag, ang pamalang salita sa niya po, Lord God, at kayo pong maglagay sa aking bibig ng mga katagan dapat ko pong sabihin upang lahat ng sabihin ay pawanaan lamang sa katuruan na yung pong banal na salita. Lord God, inangkin po namin ganap ang katagumpayan na ipong gawin sa araw nito. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay lalabas sa bulwag ito, dala-dala po namin ang pagpapalang nagmumula sa iyong banal na salita. Puringkal, walating ka, sa tayong pangalan, yung bukto si Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Ngayon, ano sa palagay niyo po ang pinakamahalaga sa buhay ng tao? Ano po? Ang kumita ng maraming pera? Ang yumaman? Ang magkaroon magagandang sasakyan? O ang, sabi nga po, ang mapapunta sa langit? O ang maglingkod sa ating Panginoon? Lahat po yan ay mahalaga sa buhay ng tao. Amen? Lahat naman tayo, minsan naghahangad din po tayo talagang kumita ng malaki. Sino ba naman hindi gusto kumita ng malaki? Di ba? Gusto natin maglingkod sa ating Panginoon, maligtas tayo sa kapahamakan, at higit sa lahat, makapunta sa langit. Amen po ba? Subalit, ang pinakamahalaga sa lahat ay yung tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos. Sapagkat ang pinakapangunahing layunin kung bakit nilikha ng Diyos ang tao ay upang siya ay purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Yun po ang unang pinakalayunin na ginawa ng Diyos para sa kaya niya nilikha ang tao. Amen? Kaya narapat lamang tayo po ay kusang nagpupuri sa ating Diyos araw-araw. Yan. May mga nagsasabi po na ang ginagawa natin pagpuri sa ating Diyos ay sa pamagitan ng ating pag-awit ay isa lamang daw paghahanda ng pakikinig ng mensahe tuwing araw ng linggo. Yun po pagkaalam nila. Na po, yan ang pagkaalam nila, isa lamang daw itong paghahanda para sa pakikinig ng sermon o ng salita ng Diyos. Hindi po totoo ito. Ang tunay na dahilan kung bakit po tayo umaawit ng mga papuring awit para sa ating Panginoon upang ipahayag sa Kanya ang ating pagpupuri, pagsamba, at paggalang. Kung ating po babasahin ang kabuuan po ng Biblia, marami po tayo mababasa na tayo po ay inutusan at inaanyayahan na magpuri sa ating Diyos na buhay bilang tugon sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang katapatan, at bilang pagkilala sa Kanyang kabanalan at mga kahangahangang ginagawa sa ating buhay. Amen? Naniniwala po ba tayo doon na ang Diyos po natin ay may mga kahangahangang ginagawa sa ating buhay? Kaya anong dapat natin gawin? Lagi natin siyang pasasalamatan at papupurihan. Amen? Yun, ano po ba ang kahulugan ng pagpupuri? Ayon po kay Webster Dictionary, ayon po ang kahulugan ng pagpupuri ay pagpapahayag ng paghanga, pagpaparangal, pagsamba, at pagluwalhati. Po ngayon, sa wikang Hebreo po, ang salitang pagpupuri po ay yada. Ang yada po ay nangangahulugan na iunat ang kamay. Kaya sa ating po pagpupuri, lalo na yung araw ng linggo, kaya tayo po ay nagpupuri na, sabi nga, na inakaunat ang ating mga kamay. Amen? Yan. At ang isa pa, yung pagtaas ng kamay na may paggalang. At ang pagbubukas ng kamay na pinakakawalan ang lahat-lahat. Nagpupuri po tayo sa ating Diyos, bukas ang ating kamay na pinakakawalan ang lahat-lahat. Amen po ba? Ngayon, at sa pa, tayo po ay nakatayo at bukas ang kamay na nagpupuri sa ating Diyos. Kaya tama po yung ginagawa natin na kapag tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos tuwing araw ng linggo, kailangan nakataas po yung ating kamay. Amen? At yung maaari nga, ang ating kamay talagang bukas na pinakakawalan ang lahat. Malaya po tayo. Amen? Na nakapagpuri sa ating Diyos. Ngayon, may isang paraan po ng pagpupuri sa ating Diyos. Ito ay sa pamagitan ng musika at awit. Medyo naibahagi ko ito nung nakaraang pag-aaral.
Makita po natin ito sa 2 Chronicle chapter 7, verse 6. Ang sabi po sa 2 Chronicle chapter 7, verse 6, makaharap na nakatayo sa isang lugar ang mga saserdote at ang mga Levita habang nagpupuri kay Yahweh sa saliw ng mga instrumentong pinagawa ni David. Wika nila, ang pag-ibig niya ay walang maliw. Ito ang awit ni David hanggang siya ay nabubuhay pa. Humihihip naman ng trumpeta ang mga saserdote at ang mga propeta samantalang nakatayo ang buong bayan ng Israel. Ang musika po ay maagang nagsimula sa buhay ng tao o sa kasaysayan ng tao. Bunga ng likas na pagpapahalaga sa kagandahan, sa himig at sa sining. Ngayon, si Haring David po ang formal na nagsimula ng paggamit ng iba't ibang uri ng instrumento pang musika sa pamagitan po ng sa ginagawang pagpupuri ng mga Israel. Tulad po ng trumpeta, alpa, lira, panderete, simbalo at flauta. Yan po ang mga ginagamit noong panahon po ni Haring David sa kailang pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Subalit, mas mahalaga pa rin po sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay, yung tinig sa pag-awit. Yung tinig sa pag-awit na may kakaya mag-alay ng awit ng puso dahil ang pagpupuri po ay gawain ng puso. Ang pagpupuri po ay gawain ng puso. Ngayon, sino po ang maaari magpuri sa ating Diyos? Ngayon po una, ang pagpupuri po ay maaaring gawin ng mga anghel. Awit 103 verse 20. Nasay po dyan, purihin ninyo si Yahweh, kayo mga anghel ng Diyos. At sa awit 148 verse 2, ang lahat ng mga anghel magpurit, magdiwang, kasama ang po noong karamihan. Yan po, nakita po natin dito, inuutusan din po ang mga anghel na magpuri sa ating Diyos. At ang pangalawa, ang pagpupuri po ay maaaring gawin ng lahat ng tapat na mga hinirang ng Diyos. Kabilang po tayo dito, amen? Kabilang po tayo dito dahil tayo po ay mga tapat na hinirang ng Diyos. Kaya ito po dapat natin gawin sa awit 130 verse 4. Ang sabi po sa awit 30 verse 4, purihin si Yahweh, siya'y awitan ng tapat na mga hinirang. Inyong gunitiin ang mga ginawa ng Diyos ng banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Yan. Tayo po ay inuutusan. Amen? Kailangan tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos. Dahil tayo po ay mga tapat na hinirang ng Diyos. Yan po. Ang pangatlo, ang pagpupuri po ay maaaring gawin ng mga bansa. Ang sabi po sa awit 117 verse 1, purihin si Yahweh, dapat purihin ng lahat ng bansa. Ngayon, ang pang-apat, ang pagpupuri po ay maaaring gawin ng lahat ng tao. Ayon po sa awit 148 verse 11 hanggang 12, ang sabi po ito, purihin siya ng lahat ng tao. Hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao at kaliit-liitan. Kasali po ako dito dahil ako ay may edad na at maliit na tao. Amen? Yan po. Ngayon, ang panglima, ang pagpupuri po ay maaaring gawin ng mga banal. Taas po ang kamay ng mga banal. Amen. Lahat po tayo mga banal. Amen? Lahat ng buhay na nasa Panginoon ay banal. Amen? Hindi pwede maging banal ang patay na. Yan po. Kaya tayo po ay tinuturing na banal. Amen? Ito po, ang sabi sa awit, 130 verse 4 ng ABO, ang Biblia. Sabi po ito, magsiawit kayo ng papuri sa Panginoon o kayong mga banal niya at magpasalamat sa kanyang banal na pangalan. So, ngayon, at ang pang-anim, ang pagpupuri po ay maaaring gawin ng bawat may hininga. Awit 150 verse 6. So, ng AB, ang Biblia. So, doon ko rin po babasahin sa ang Biblia. Sabi rito, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin niyo ang Panginoon. Yan po. Ang lagay dyan. Kaya ano po dapat natin gawin habang tayo po ay mahininga?
magpuri sa ating Panginoon. Hindi na tayo makapagpuri kung tayo patay na, maliban lang kung talagang may katiyakan tayo may tiyak na makapunta na sa langit. Amen. Taas po kamay, makapunta sa langit. Yan, ngayon malalaman po natin kung anong dapat natin gawin sa langit. Amen? Ngayon, bakit kailangan nating purihin ang ating Diyos? Bakit po? Ito po ang unang dahilan. Ang unang dahilan kung bakit kailangan natin purihin ang ating Panginoon Diyos dahil sa Kanyang kadakilaan. O, awit 145, verse 3. Sabi po dito, dakila si Yahweh at karapat-dapat na siya ay purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Kaya may kanta, sabi nga, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Di ba? Yan. Magmula pa nung salindahi. Ganyan yan eh. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. So, yan. Di ba? May kanta po yun. Kaya po, sabi ko rito, sabi sa 145, dakila si Yahweh at dapat siyang purihin. Yon. Ang pangalawa, pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin purihin natin Diyos dahil sa Kanyang lubos na kagandahan. Di ba? Sa iyong kagandahan, sambahin ka. Di ba? May kanta ganon? Sa iyong kabutihan, purihin ka, O Diyos, ang ngalan mong banal ay luwalatiin. O hindi, baka humabang oras na po. Sabayin ako, baka mapasobra ako sa oras. Yan po. Yan. Ito po, ang pangalawa, ito po ay, sabi, ang pangalawa, kung bakit kailangan natin purihin natin Diyos ay dahil sa Kanyang dangal at lubos na kagandahan. Yun. Yun nga, kinakita ko na yun, di ba? Sa iyong kagandahan, di ba? Kinanta ko na, sabi nga, sa iyong kagandahan, sabihin ka, sa iyong kabutihan, purihin ka, O Diyos. Ayan, ang pangatlo. Ito po, hindi, sabihin, basahin po natin yung awit, chapter 96, verse 4 and 6. Awit, chapter 96, verse 4 and 6. Ang sabi po dito, si Yahweh ay tunay na dakila, na rapat na purihin, higit siya sa sinuman Diyos ng sanlibutan, ay pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lamang ang may likha ng buong sanlibutan, nililigid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Yan. Napakaganda ng ating Diyos na buhay. Yun. Ito po, ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin purihin ang ating Diyos dahil sa Kanyang kalwalatian. Yan po. Ano ba kanta yun? Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay, bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Ya, Panginoon, kay buti mo sa amin. Hanggang doon na lang. Yan. 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 Sa awit 138 verse 5, ganito po pagkasabi. Ang sabi po ito, silang nagsisiawit tungkol sa mga daan ng Panginoon sapagkat dakila ang kalwalatian ng Panginoon. Yan po. Ang pang-apat na dahilan kung bakit kailangan natin purihin ang ating Diyos dahil sa Kanyang kabanal-banalan. Di ba? Kabanal-banalang Diyos, walang katulad mo, lahat ng tuhod ay sa'yo ay luluhod. Di ba? May kantang ganon. At ang sabi, lahat ng labi magsasabing, ikaw ang Diyos, ikaw lamang ang Panginoon. Amen? Ganyan po, may mga kanta ganyan. Yeah. Awit, 96 verse 6. Bande, ang natin dito ay yung awit 99 verse 3. Yan po natin. Sabi diyan, bawat isa'y magpuri sa dakila niyang pangalan. Banal siya't papurihan. Ang pangalan niya'y banal. Yan po. Kaya, kailangan kinakantahan po natin ang ating Diyos ng yung banal-banal ang Diyos, walang katulad mo. O, yan. Ito po ang panglima.
Ang panglimang dahilan kung bakit kailangan natin purihin ang ating Diyos dahil sa Kanyang pag-ibig at katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Amen? Kita po natin, lahat na kinakanta natin nasa Bible. No? Kita po natin yan. Yun. Ang verse, ito po, awit 89, verse 1 and 2. Sabi diyan, ang pag-ibig ni Yahweh na di nagmamaliw ay tuwi-tuwi na aking aawitin. Ang katapatan niya ay walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Ito po, ang pang-anim na dahilan kung bakit kailangan nating purihin ang ating Diyos ay nandahil sa Kanyang kahangahangang mga gawa. Ano po? Tayo po, mga kahangang gawa. Kahanga-hanga ka, Panginoong Jesus, ako'y namamangha sa iyong kabutihan. To, di ba? Sa putikan ng sala, ako ay iniyahon. Di ba? Yun, mayroon pong kanta yan. So yan. Ayun, sabi po sa awit, sa Isaiah, chapter 25, verse 1. Sabi dito, O Yahweh, ikaw ay aking pupurihin. O Yahweh, ikaw ay aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa, buong katapatan mong sinasagawa, ang iyong balak pa noong una. Ngayon, ang pampito. Ito po, pampitong dahilan kung bakit kailangan natin purihin natin Diyos na bayan dahil sa Kanyang kahanga-hanga pagkalinga sa atin. Yun na ba yun? Let's go. Ephesians chapter 1. So, sino po ba ang kumakalinga sa atin? Taas po kami mga kumakalinga. Kung sino ang kumakalinga sa atin? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang kumakalinga sa atin? Amen. Totoo po yun na ang Diyos po ang siyang kumakalinga sa atin. Sapagkat ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 6, ang sabi po rito, purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga niya sa atin sa pagitan ng kanyang minamahal na anak. At ang pangwalong dahilan kung bakit kailangan natin purihin natin Diyos ay nandahil sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin. Amen? Sino po nagligtas sa atin sa kapamaka, papunta impyerno? Ang ating Diyos. Amen? Kaya dapat natin siyang pasalamat at papurihan. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Di ba? Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad. Binigyan mo pa ng tinig, tinuan mo pang umawit. Ang ganda na lang, baka tayo ay tanghaliin. Ano po ba? Yan. Sabi po sa Lucas chapter 1, verse 68 hanggang 69, purihin Panginoon natin Diyos ng Israel, sapagkat niligam niya tayo at sabi nga, pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Yun. Ngayon, nalaman na natin po kung ano ang mga dahilan kung bakit kailangan natin purihin natin Diyos. Ang tanong, paano ang magpuri sa ating Diyos? Ito po ang mahalagang malaman natin kung paano tayo dapat magpuri sa ating Diyos. Ito, una, ang magpuri sa ating Diyos ay kailangan natin gawin ng buong kaluluwa. Ang sabi po sa awit 103 verse 1, si Haring David po nagsasabi nito. Sabi niya, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at ang lahat ng nasa akin ay magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Nakita po natin, maging si Haring David, inuutusan niya ang kanyang kaluluwa ay magpuri sa ating Diyos. Amen? Kaya dapat sa atin, inuutusan din po natin ang ating kaluluwa na magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? Yan, ngayon, ang pangalawa, ang magpuri sa ating Diyos, kailangan natin gawin ng buong puso. Buong puso tayong nagpupuri sa ating Diyos. Ang sabi po sa awit chapter 9 verse 1, pupurihin kita, Yahweh, ng buong
puso. Ngayon, sabay-sabay po natin sabihin, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso. Yan po, yung tinatawag na faith declaration. Kailangan, kapag tayo po ay nagpupuri sa atin Diyos, kailangan buong puso tayo nagpupuri sa Kanya. Amen? Yan po ang dapat po natin ginagawa. Amen? At ang pangatlo, sabi po, ang magpuri sa atin Diyos, kailangan natin gawin na may kagalakan. Yan. Sino rito ang nagpupuri sa atin Diyos tuwing araw ng linggo na punong-puno ng kagalakan? Taas ang kamay. Totoo kaya lahat yan. Amen? Dapat talaga po nakikita sa atin na kapag tayo po ay nagpuri sa atin Diyos tuwing araw ng linggo, nasa ating puso ang kagalakan. Ngayon, ang sabi po sa Awit chapter 63 verse 5, ang sabi ito, itong aking kaluluwa, tunay na masisiyahan, magagalak ng maawit ng papuring inaalay. Kaya kung tayo po maawit ng papuring awit sa ating Panginoon, kailangan tayo po ay maawit na may kagalakan, yung bang may palundag-lundag, amen? Yung po may pasayo-sayo, may paindak, may pakasay, pag gano'n, di ba? Yung po talaga na po makita sa atin na tayo po ay nagpupuri sa atin Diyos na may kagalakan. Hindi natin mapipigilan yan. Kapag tayo po ay nagpupuri sa atin Diyos na may kagalakan, hindi natin mapipigilan, hindi tayo pumalakpak, sumayaw, lumindag. Amen? Kaya natutuwa ako kay Sister Beth, kaya gusto ko yan, lagi ko talagang pagka umindak yan, indak nga, totoong indak. Amen? Yun talagang tunay na may kagalakan ang puso sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Eh po ba? Dapat lahat po tayo ay ganoon. Amen? Tuwing araw ng linggo. Amen? Ngayon, ito po ang pang-apat. Ang magpuri sa ating Diyos, kailangan natin gawin na may kasayahan. Amen? Kasayahan. Masaya tayong nagpupuri sa ating Diyos. Sama-sama tayong masaya na nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Ngayon, 2 Chronica, chapter 29, verse 30. Iniutos ni Haring Ezekias at ng mga pinunong kasama niya sa mga Levita na awitin kay Yahweh ang mga awit ng papuring likha ni Haring David at ng propeta niyang si Asaph. At sila'y nagsiawit ng mga papuri na may kasayahan. No po? Kaya kung tayo po ay, sabi ka, umaawit ng papuri-awit sa ating Panginoon tuwing araw nila, dapat nasa ating puso ang kasayahan. Masaya tayo nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Yun. Ang panglima. Ito po, ang panglima. Ang magpuri sa atin, kailangan po natin gawin araw-araw. Di ba? Hindi lamang tuwing araw ng linggo tayo nagpupuri sa ating Panginoon. Dapat ito po ay ginagawa natin araw-araw ng ating buhay. Ano po? 2 Chronica, chapter 30, verse 21. Ang sabi po sa 2 Chronica, chapter 20, verse 21, buong lakas na maawit ng papuri araw-araw ang mga pari at levita kay Yahweh. Sino po ang pari at levita? Tayo po ang mga pare, amen? Sa kapanuhunan natin, tayo ang mga pare at tayo din po ang mga levita. Amen? Bakit po nasabing tayo mga levita? Kasi tayo din po ay mga awit. Amen? Dahil tayo po ay umaawit ng pangapapuring awit para sa ating Diyos. Yun po. Kaya kailangan tayo po ay umaawit araw-araw. Alam niyo po ba mga ang levita, ibig sabihin ng levita, yan po yung mga awit yan eh. Yan po yung talaga ng Diyos. Upang walang gawin niya kundi ang umawit. Araw-araw, wala silang ginagawa, kundi umawit. Hindi sila nagtatrabaho. Sila ay sinusuportahan lamang sa pamagitan ng tulong ng mga Israel. Kaya tayo po ay mga Levita rin. Amen po ba? Ngayon, ito po, ang pang-anim. Ang magpuri sa ating Diyos ay kailangan natin gawin ng hanggang wakas ng ating buhay. Ibig sabihin ito, hanggang wakas ng ating buhay, habang tayo po ay mahininga, habang tayo may lakas, habang dilat ng ating mga mata, tayo po ay magpuri sa ating Diyos. Amen po ba? Ito po nakalagay, awit 104, verse 33. Sabi rito, aawitan ko si Yahweh, siya'y aking pupurihin habang ako ay nabubuhay. Yon. Magagawa kaya po natin yon. No? Sabi nga, medyo katulad namin sa mga golden legend, kailangan araw-araw tayo nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Ngayon, yung mga bata, yung mga kabataan, dapat sinisimulan nyo na ang pagpupuri
sa Diyos araw-araw. Hindi ito yung araw lamang ng linggo. Yan, tanong, paano natin malalaman kung ang ating inaawit ay mga papuring awit para sa ating Diyos na buhay? Paano natin malalaman to? Ngayon, malalaman po natin kung ating inaawit ay mga papuring awit sa ating Diyos na buhay kapag ang ating inaawit ay makakapagbigay kapurihan sa ating Diyos na buhay. Kung kayo ba umaawit ng mga makamundong awit tulad ng mga, yung mga spaghetti pababa, di ba, gano'n, no? Makarena, gano'n, di ba? Yung, sa paligid mo ba, yun po ay makapagbigay ng kalwalatian sa ating Diyos na buhay. Sige, tingnan ko lang. Yung mga narinig natin, mga awitis sa ngayon, di ba? Hindi na natin dapat inaawit yun dahil hindi po yun makapagbigay ng kalwalatian sa ating Diyos. Ayan po ba? Kaya kailangan, sa buhay po natin mga Kristiyano, marami tayong alam na awitin para sa ating Panginoon. Kapag, sabi nga po, kapag tayo po ay maraming alam na mga puring awit para sa ating Panginoon, makakalimutan po natin pakinggan yung mga makamundong awitin. Ngayon, ang isa, ito po, malalaman po natin kapag ating naawit ay nakapagbigay kalugulo sa ating Panginoon, ito po ay nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos. Nagpapahayag ng kadakilaan ng Diyos, at ang isa pa, nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, at nagpapahayag ng pagmamahal natin sa ating Diyos. Kaya tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos, yun po ay pagpapahayag na ating pag-ibig sa ating Diyos. Amen? Mahal po ba natin ang ating Diyos? Kung mahal po natin ang ating Diyos, kailangan, ang dapat po natin gawin, ay magpuri sa Kanya araw-araw. Amen po ba? Yan. Kaya talagang totoo, mahal na po natin ang ating Diyos, kailangan na buong puso lagi tayo nagpupuri sa Kanya dahil ang pagpupuri po ay gawain ng ating puso. Yan. Ano po ba ang katanggap-tanggap na papuri sa ating Diyos? Yung bang may magandang boses para maging buhay ang pagpupuri sa Diyos? O yung may mamagaling na leaders? O kaya yung kumpleto o kumpleto ang instrumento at ang mga sound system? Lahat po yan. Lahat po yan ay katanggap sa ating Diyos na buhay, sa ating ginagawang pagpupuri sa Kanya. Subalit merong mas higit na katanggap sa ating Diyos, sa ating ginawang pagpuri sa ating Diyos, ay yung tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos na may malinis na puso. Diba? Kaya kung tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos, sikapin po natin na tayo po ay may malinis na puso. Bakit po? Sapagkat ang puso natin po, ang tinitingnan ng Diyos kapag tayo po ay nagpupuri. Yun. Kaya palagi po natin tatandaan, ang pagpupuri sa ating Diyos ay gawain ng ating puso. Kaya wag po tayong mag-alinlangan, wag po tayong mahiya, umawit ng papuri-awit sa ating Diyos kung sintunado man ang ating boses. Amen? Ako, kita ko, inaamin ko. Ako'y gustong-gusto ko sumali sa music ministry, kaya nga lang hindi ako tatanggapin eh. Dahil sa Cavite City, sabi sa akin, Pastor, sumali ka na sa amin doon sa music ministry. Pastor ka na, nasa music ministry ka pa. Para ba yata ko iniinsulto nito? Teka nga muna. Hindi ako sumali. Kasi alam ko na eh. Alam ko na, pero makakaawit ako. Amen? Kaya lang, kahit hindi maganda ang boses ko, kahit sintinado ang boses ko, basta ang malaga, malinis ang puso ko na nagpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Yan po ang dapat na makita sa atin natin Diyos na tayo ay nagpupuri sa Kanya na may malinis na puso. Amen? Kaya huwag po tayong mahiya. Amen? Huwag po tayong magpuri sa ating Diyos kahit sintunado ang ating boses. Ang malaga, nagpupuri tayo sa ating Diyos na may malinis na puso. Amen po ba? Ayun. Alam niyo po ba, na kapag tayo po ay sama-sama na nagpupuri sa ating Diyos, may mga magandang himalang nangyayari. Amen? Naniniwala po kayo dyan? Kapag tayo po ay nagpupuri sa ating Diyos, may mga kamangha-manghang nangyayari. Alam ko na po, alam na marami na dito ang alam ang istorya nito tungkol kina Pablo at Silas nung sila ay nasa loob ng bilangguan. Amen? Marami dito ang nakakalam. Subalit doon po sa mga bago pa lamang sa istorya ito, dito malalaman natin kung ano ang kamangamanghang nangyari nung sina Pablo at Silas ay umaawit
ng papuring awit sa ating Panginoon. Nung sila ay nasa bilangguan. Sa Acts 16, verse 1, sa Acts 16, verse 26, dito pa natin makikita to. Ayun. Bakit po nabilanggo sina Pablo at Silas? Ayun, nabilanggo po sina Pablo at Silas dahil sa kanilang ginawang pagpapalaya sa masamang espiritu na nasa katauhan ng babae na nagbibigay ng kapangyarihang manghula. Kasi na-discern ni Pastor Silas na yung batang babae ay may masamang espiritu. Kaya siya nakagawa ng mga himalang, mga kapangyarihang gumawa ng panghuhula. Sa ginawang pagpapalayas po nila Pablo at Silas doon sa masamang espiritu na sa katawan ng batang babae, ang babae po ay nakalaya. Nakalaya po yung batang babae. Ngayon, ang batang babae po ay may mga Panginoon. Meron po siya mga Panginoon. Malaki po ang kinikita ng kanyang Panginoon sa kanyang ginagawang panghuhula. Yun, galit na galit po, galit na galit. Kina Pablo at Silas, yung mga Panginoon ng bata na kanilang pinalayas sa mga espiritu. Kasi, bakit? Nawalan sila ng pagkakakitaan. Nawala. Sa galit ng mga Panginoon, ng batang babae, sa ginawa nila Pablo at Silas, sila po ay sinunggaban. Kinadadkad at dinala sa liwasang bayan at hinarap sa mga may kapangyarihan. At sila po ay inireklamong nanggugulo at nagtuturo ng ng kaugaliang mali. Kamalian labag sa kautusan ng Romano. Kahit sa galit ng mga tao, sila ay hinubaran, tapos paulit-ulit na hinagupit, binugbog, at ipinabilanggo, at pinabantayan pa doon sa bantay ng bilangguan upang hindi sila makatakas. Amen. Hirap na dinanas sila. Pero napaganda naman ang ginawa nila. Bakit nila naranasan yun? Bakit po? Dahil po yun ay kalooban din ng Diyos na mangyari sa kanila. Amen? Ayan, sabi mo ngayon, sa loob ng bilangguan, ang kailang mga paa po ay nakaipit sa magkasaklob na kahoy na kung tawagin ay pangaw. Marahil hindi pa uso siguro yung kadena, bakal. Kaya makasaklob na kahoy ang nakalagay sa kailang mga paa upang hindi sila makatakas. Ngayon, sa hirap na nasa nila Pablo at Silas, sila ba ay nagreklamo sa Diyos? Kung mabasahin niyo po ang buuan kasaysayan ng istorya nito, si Pablo at Silas po ay hindi nagreklamo sa Diyos sa hirap na kailang narinasan. Ngayon, ano po ang kailang ginawa? Sa halip na sila ay magreklamo sa ating Diyos. Ano po ang kailang ginawa nung maghahating gabi na? Sila ay nanalangin at umawit ng awit ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ano po ang inawit na ay himno. Nakalagay po sa Bible. Ano po, nakita po natin. Nung sila po ay nananalangin at umaawit ng papuri at biglang nagkaroon ng kagilas-gilalas na o kamangamanghang himalang nangyari. Yun. Makita po natin, mabasa po natin doon sa Biblia, biglang lumindol ng malakas. Ninanig ang mga pundasyon ng mga bilangguan hanggang mabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan. At ang isa pa, ang nakapagtaka, ang kanilang, sabi yung kanilang may saklob na kahoy na po, para hindi sila makatakas ay nakalag. Na po, at wali salita sila po ay nakalaya. Amen? Ngayon, hindi ko lang alam kung paano hindi ko na alam kung ang himalang nangyari ito ay nandal sa ganda ng boses nila Pablo at Silas. Pero sa ating Diyos, hindi po mahalaga. Sabi nga, hindi po mahalaga ang ganda ng boses ni Pablo at Silas. Ang mahalaga ay ang katiyang nakarating sa trono ng mabaging Diyos ang kailang pagpupuri sa ating Diyos. Kaya nangyari ang himala. Bumaba ang presensya ng Diyos at nangyari po ang himala. Kaya ang pagpupuri sa ating Diyos, yan po ay naging daan upang presensya ng Diyos ay bumaba. Amen? Ngayon, sino po sa inyo nakaranas dito? Kapag kayo po ay nagpupuri sa ating Diyos, at ang pagpupuri sa ating Diyos talagang live na live, talagang kitang-kita sa inyo. Hindi niyo ba naranasan na kayo parang lumuluha? Naranasan niyo yun? Na para bang naranasan niyo yung bang iba ang inyong pakiramdam? Tapos mo ka ba yung mga nakakaranas niyan? Yan. Totoo po yan. Ako kumisa, kita niyo biglang, yung ako'y
yung ginagawa ng pagpupuri sa atin Diyos, minsan pagtayo ko dito, parang ako gusto ko nang napapaiyak. Kasi doon daman-daman ko presensya ng Diyos habang tayo pinagpupuri sa ating Panginoon. Ano po? Kailangan naramdaman po natin na kapag tayo po ay umaawit, ng papuring awit pa sa ating kailangan naranasan natin yung presensya ng Diyos. Amen? Kapag tayo po ay talaga umaawit, ang presensya ng Diyos ay bumababa sa buhay po natin, lalo-lalo na sa ating iglesia. Amen? Yan po, yan. Ito pa, ang pangalawang kamangamanghang nagagawa po ng pagpupuri sa ating Diyos, ito po ay nagbibigay ng katagumpayan. Naranasan po ito ni Haring Josaphat, na siya po ay lusubin ng 3 malaking pangkat na po ng Amonita, Moabita, at Edom para sakupin ang bansang Juda. Ngayon, para po kay Haring Josaphat, ito po isang malaking problema para sa kanya. Bakit? Sapagkat siya ang hari ng Juda. Kahit nabahala po si Josaphat. Bagamat siya po ay nabahala, subalit hindi siya nawalan ng pag-asa. Ang kanyang ginawa, siya po ay lumapit sa ating Panginoon, nanalangin upang humingi ng tulong. At pagkatapos niyang manalangin, siya po ay pumili ng mga mang-aawit na magpupuri sa ating Diyos. Yun, ang mga mang-aawit na pinili ni Haring Josaphat ay kanyang ilagay doon sa unahan ng kanyang mga hukbo. Doon niyo pa inalagay yun. Habang sila ay lumalakad upang lusubin ang 3 pangkat na malaki, ang 3 pangkat na lumusob sa kanya, sila po ay umaawit. Habang sila po ay naglalakad, sila po ay umaawit ng pag-ibig ni Yahweh ay tunay, laging tapat, kailanman. Ngayon, nang marinig po ng kalaban nila Josaphat ang kailang pag-aawitan, anong ginawa ng Diyos? Sila po ay ginulo. Sila ang nagpatayan. No? Sabi, sila ang naglabanan, sila ang nagpatayan hanggang sila ay maubos ng lahat. Wala man lang, hindi man lang nakaranas ng pakipaglaban ang pangkat ni Haring Josaphat. Nakita po natin, anong himala yun, di ba? Sa pamagitan lang ng pag-awit, ng mapapuri-awit sa ating Panginoon. Isipin mo, nagbigay yun ng katagumpayan laban sa kailang kaaway. So, ngayon, kung tayo po ay may mga problema, may mga mabibigat na pagsubok, ano po ang dapat natin gawin? Unang-una, manalangin. Amen? Tayo po ay manalangin upang humingi ng tulong sa ating Diyos sa mga problema ang ating nanasan. Lahat naman po tayo nakaranas ng problema. Amen? Lahat. Wala po, sabi nga, kahit pagsubok. Sabi nga sa Bible, wala pagsubok na dyan sa tao na dinananas natin lahat. Amen? Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya tayo pahintulutan na tayo bigyan ng pagsubok na hindi natin makakayanan. Amen? Siya mabigyan sa atin ng lakas upang ito ay ating mapagtagumpayan. Amen? Kaya ang gagawin po natin kapag tayo po may matinding problema, may mga pagsubok, unang gawin po natin ay manalangin at ang pangalawa, umawit tayo sa ating Panginoon papuring awit at iyak gagawa siya ng himala sa ating buhay. Siya mabigay sa atin ng lakas upang lahat ng ating mga pagsubok ay ating mapagtagumpayan. Amen po ba? Kaya napakahalaga po yun, no? Ang manalangin at ang magpuri sa ating Diyos na buhay. At ang pangatlo, ito po, ang nagagawang pagpuri sa ating Diyos, ito po yung nagbibigay ng malaking kagalakan sa puso ng ating Diyos na buhay. Amen? Kapag tayo po may awit, na mapuring awit, ang puso ng Diyos ay nagagalak. Amen? Nabibigyan po natin ng kagalakan ang puso ng ating Diyos na buhay. Ngayon, sa ating ginawang pagpupuri sa ating Diyos, may nais ang Diyos na makita sa atin. Meron po siyang nais makita sa atin sa ating ginawang pagpupuri sa Kanya. Ang nais ng Diyos na makita sa atin, tayo po ay malakas na, yung malakas ang tinig na nagpupuri sa Kanya. Yung po ang nais ng Diyos makita sa atin, na tayo po ay nagpupuri na may malakas na tinig. Dahil po, hindi tayo nagpupuri tayo, gano'n lang, no? Ang gusto na yung voice out po natin, yung ating kanta, i-voice out natin, yung malakas na tinig. Sa Luke chapter 19, verse 37 hanggang 40, dito natin makita kung gaano kalakas magpuri sa ating Diyos ang buong pangkat ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Luke chapter 19, verse 37 hanggang 40. Sabi dito, nang malapit na si Jesus, palusong nasa libis ng bundok ng mga olibo,
Nagsigawan ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksiyan nila. Verse 38, ang wika nila, purihin ang darating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Verse 39, sinabi sa kanya ng ilang Pariseyo na kasama sa karamihan, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Kasi nagagalit yung mga ilang Pariseyo na kasama doon dahil sa ginagawa lang pagpupuri sa ating Panginoon na may malakas na tinig para ayaw pakinggan, no? Yung ginagawa ng mga anang pangkat ng mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi sa verse 40, sumagot ang ating Panginoon Jesucristo, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Di ba? Kita po natin, gusto po natin, bato na ang sumigaw. Kapag tayo po ay, sabi ko, maawit ng tahimik na para bang, di ba? Tayo lang nakakarinig. Po? Hindi po. Dapat, kapag tayo po ay umaawit, kailangan lakasan po natin ang ating tinig. Kalakasan ba natin ang ating tinig sa ating pag-awit, kahit si Satanas, hindi niya maaaring pigilan yan. Amen? Tanda po natin, dahil ang ating pinupuri ay ang ating Diyos na buhay. Yan po ba? Kaya kailangan matuto po tayong umawit na may malakas na tinig. Ngayon, tingnan po natin kung gaano kalakas magpuri ang tao sa langit. Punta natin kung gaano kalakas magpuri ang tao sa langit. Revelation chapter 19 verse 1 at Revelation chapter 19 verse 5 and 6. Sabi po ito, dito natin makita kung gaano kalakas magpuri po ang mga tao sa langit. Dito ang sabi ni Juan sa kanyang pangitain, ito ay pangitaan ni Juan. Sabi ito, pagkatapos ito, narinig ko ang wari pinag-iisang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Ngayon, verse 5, may nagsalita mula sa trono, purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, maging dakila at hamak, kayong mga banal na may takot sa Kanya. Verse 6, pagkaraan narinig ko ang animoy pinag-isang tinig ng maraming tao, parang ugong na malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ang wika, purihin ang Panginoon, sapagkat naghahari ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakita po natin kung gaano kalakas magpuri po ang tao sa langit. Ang sabi po sa salita ng Diyos, animoy pinag-iisang tinig. Siyempre kapag nagkikisa ang tinig natin, malakas yan. Amen? Nagkakaisa ang ating tinig, tiyak malakas yan. Sabi dito, at animoy at parang ugong ng malaking talon na maraming tubig at parang dagundong ng mga kulog. Kita po natin, ang lakas. No, kung magpuri ang tao sa langit. Dapat ganito rin po tayo kung tayo po ay magpuri sa ating Diyos na buhay. May malakas na tinig. Amen? Yan po dapat natin gawin. Kaya kailangan dito pa lang sa lupa, sanayin na natin na tayo po ay umaawit na may malakas na tinig. Amen? Sapagkat pagdating natin sa langit, wala natin gagawin doon sa langit, kundi ang magpuri sa ating Diyos na buhay na may malakas na tinig. Amen? Kaya dito pa lamang, masanay na tayo. Amen? Masanay na po, lalo na yung mga kabataan. Masanay na po tayo dyan. Ako nga, kami, baby misan, kapag ako nagmumotor, at talagang, wala akong ako kumakanta sa Panginoon. Kahit laksan ko, wala pa kailan narinig sa akin, siguro baka sabihin sa akin, nasisiran yata yung ulo ng taong yun. Kasi pag ako nagmamaneho ng motor, nakakanta ako, nagpupuri ako sa Panginoon na may malakas na tinig. Yan po. Yan, nakita po natin. Ngayon, conclusion sa aking pagtatapos, ito po malagang malaman natin na hindi natin magagawa magpuri sa ating Diyos kung tayo po ay walang malalim na pagkakilala at walang malalim na relasyon sa Kanya. Hindi po natin magagawa yan. Kailangan, para magawa po natin ang magpuri sa ating Diyos, kailangan meron tayong malalim na pagkakilala at may malalim na relasyon sa ating Diyos. Kapag tayo po ay may malalim na pagkakilala at malalim na relasyon sa ating Diyos, tiyak, magagawa po natin ang magpuri sa ating Diyos kahit hindi maayos ang ating buhay. Amen? Magagawa po natin magpuri. Kahit hindi po maayos ang ating buhay,
magagawa po natin ang magpuri sa ating Diyos kapag tayo po ay may malalim na pagkakilala at malalim na relasyon sa Kanya. Ngayon, nais ko pong wakasan. Ano po ang mensahe na ating Diyos sa umagang ito sa pagbasa sa talatang nakasulat sa awit 150 verse 6. Ano po, ang sabi po sa awit 150 verse 6, ito ang pagsabi, ang sabi ito, purihin ng bawat may hininga ang Panginoon, purihin niyo ang Panginoon. Sa Ingles, ito po, sabi rito, let everything that has breath praise the Lord. Ngayon, anong dapat natin gawin habang tayo po ay mabuhay? Ano po dapat natin gawin habang tayo magbuhay? Magpuri sa ating Diyos na buhay. God bless po sa ating lahat. Palakpakan.